Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ito po si Dr. Gary C. Ang pag-uusapan po natin ay tulong pang sarili. Yung tipong self-help. Yan. Ang pag-uusapan po natin ay ang kagandahan ng pag-inom ng okra water. Okra water. Ano ba yung okra sa English? Lady's finger. Yan. Daliri ng babae. Yan. Alam nyo po ba na ang okra pwedeng kainin? Pwede nyong steam. Pwede nyong iihaw. Pwede nyong iprito. Di ba? Pero pag-uusapan natin hindi lang yung pagkain ng okra, kundi yung ano kaya pag ibinabad to sa tubig ng 24 hours. Anong health benefit nung pag-inom nung pinagbabaran nito? Yan ang ating pag-usapan. Pero syempre, ano mo na yung okra? Ay, ang okra ay isang kilalang gulay, pero sinasabi ng iba pwede raw sa kategorya ng prutas to, na cholesterol-free, sodium-free, low-calorie at free sa taba. Rich in fiber, kaya maganda po itong kainin, lalo na para sa inyong colon health, sa inyong heart health, at pati sa blood sugar. Pwedeng kainin. May magtatanong, yung buto ba kakainin? Pwede rin naman kung tutuusin, pero sa iba, kagaya ko, pinapayo ko sa mga pasyente ko medyo may edad na, huwag nang kainin yung buto. Yung mismong laman lang. Yan. Pero ano bang epekto pag binabad? Maraming sinasabi na pag binabad daw, meron itong mga sustansya na kukuha nyo doon sa pinaka-slime, yung parang, di ba pag kumain ka ng okra, parang, ano bang description doon? Slimy sa Tagalog parang, hindi ko naman masabing parang laway. Pero parang gano'n, no? So, mayaman daw yan sa vitamin A, B, C, E, and K. At meron din taglay itong mga minerals na calcium, magnesium, potassium, iron, at zinc. Kaso, kano karami ang pinag-uusapan? Na pinag-uusapan po natin dito, kung hiniwa-hiwa niya yung okra, mga kalahating cup. Okay? Kalahating mangkok. Yan. So, more or less, mga 2 hanggang 3 piraso. Yung regular size, di ba? Kasi iba-iba size. May maliit, merong malaki. Di ba? Yung regular size, yung standard na nabibili natin sa palengke o sa mga supermarket. Ngayon, full of nutrients to. Dahil sa mga nabanggit ko nga na mga essential nutrients, yung mga basic dyan, yung mga vitamin A, C, K, at mga minerals na nabanggit ko, calcium, magnesium, potassium. Yan yung mga basic minerals and vitamins, di ba, na tinatawag. Ngayon, anong epekto kaya pag ininom natin yung okra water? Mas madali daw ito ma-absorb yung mga nutrients na to. So, mas maganda ang pagtanggap ng ating health, di ba? Better health. So, ang okra, pag pinag-usapan ng nutritional facts ng okra, ang 1/2 cup o 80 grams of sliced okra, yung nakikita nyo po sa picture, pwedeng ganyan, pwedeng hatiin nyo lang nga sa 2 piraso yung okra, sa 1/2 cup, okay, ay ang calories niyan ay nasa 18, ang fat ay napakalito, 0.2, halos baliwala na. Ang sodium ay 5 milligrams, carbohydrates 3.6, fiber 2 grams, kaya maganda ito magpadumi. Ang sugar 1.9 grams at ang protein is 1.5 grams. Ang okra water, yung binabad natin yung okra sa tubig ng overnight, at ininom natin to the following day o after 24 hours o kaya overnight. Pwedeng overnight 12 hours, pwedeng 24 hours. Sa mga nababasa ko, mas maganda daw yung mas matagal na ibabad. So 24 hours mas maganda, di ba? Ano yung mga amazing benefits ng pag-inom ng okra water? Okay, ito po. Number 1, maganda po ito at alam ng maraming diabetic na makakatulong po ito para ang kanilang blood sugar ay makontrol. Ang okra, lalo na yung fiber nito ay nakakatulong mas-slow down ng absorption ng mga kinakain yung matatamis sa ating digestive tract. Ngayon, na-stabilize na ngayon nito yung inyong blood sugar. So ano yung sinasuggest kadalasan dito? Mamaya tuturo ko kung paano pag-inom, no? Kung gaano karami. Mamaya tuturo ko. Number 2, ini-improve nito yung digestive health. So yung tinatawag nating mucilage,
Yan po yung maladkit na, paano ba sabihin, slimy, na sticky substance na nakikita nyo po sa mismong bunga ng okra, ay natural laxative po yan. So yung mga iba sa inyo na hirap dumumi, sa pag-inom pala ng okra water, ay pwedeng gumanda pag dumi nyo, nalulubricate ang digestive system. So maganda rin sa digestion. So pwede rin to inumin ng mga pasyenteng may problema sa sikmura tulad ng hyperacidity, yung mga nagko-complain ng bloatedness, at pwede rin po ito sa mga may acid reflux. Number 3, it supports your weight loss. So nakakatulong din magpababa ng timbang. Ngayon, pag pinababa natin ng timbang, may magtatanong, Dok, payat na nga ako iinom ba ako ng okra water? Pwede po. Kasi ang sinasabi natin tutulong to magpababa ng timbang, may kasamang dieta and exercise. Dahil yung high fiber na to, kung kakainin yung mismo yung bunga, yung mismong okra, ay ma-high in fiber yan, kaya busog ka kagad. So may feeling na tinatawag yung madali ka mabusog. Bukod doon, may mga nutritional aspekto na maganda pangpalit sa diet. So hindi kayo magiging malnourished. Pinopromote nito yung pakiramdam yung busog na busog, kaya nababawasan yung craving o yung katakawan. Kaya nakakatulong ang okra water for support ng inyong weight loss. Ngayon, marami na pong health benefits pag ang isang taong overweight, nagbawas ng timbang. Ang dami na mga, kumbaga, connect na mga health benefits. Isa na doon yung blood pressure, isa na po doon yung timbang nyo maayos, mababawasan po yung mga arthritis, sakit ng tuhod, sakit ng likod. Nandyan na po mas control din po ang inyong asthma. Kung kayo po yung overweight at may asthma, mas matindi ang atake nun, di ba? Bukod doon, nabuboost pa nitong inyong immune system. Dahil ang okra mayaman sa mga antioxidant because of the vitamin C content na to, nakakatulong niya ma-reduce ang chances na magkaroon kayo ng infeksyon o magkasakit. Hindi ba maganda? At ito pa yung mga bonus. Nalaman na pwede rin makatulong to, protektahan ng inyong mata laban sa katarata at macular degeneration. Ayan, common yan sa mga nagkakaedad. Sumunod na bonus, meron ako nabasa, nakakatulong din for better sexual activity. Abay, mga lalaki, subukan nyo nga kung totoo, nakakatulong daw sa erection. Oy, gusto nyo yan. Another bonus, nakakatulong din makaalis ng scars ng acne at saka ng wrinkles. Ang dami hong health benefits ha. Then number 4, pag binus nito ang inyong immune system, yung mga sakit na pangkaraniwan na may kinalaman sa kahinaan ng resistensya. Nandiyan na po yung sipunin, ubuhin, ano pa? Andyan yung madaling tamaan ng sakit. Ayan, mabubus yan. And lastly, it improves your digestion. Ngayon ang tanong, Dok, paano ba i-prepare? Kasi merong iba, hinati, binabad sa isang basong tubig, kinabukasan, ininom. Pwede rin ganon. Pero, meron mga pwede nyong gawin katulad ng 1 litrong tubig, halimbawa. 1 litrong tubig, sa isang basong tubig kasi, ang ina-advise kasi, 1 o 2 pirasong okra, ibababad. Mas maganda ganito gawin nyo. Kumuha mo na ng okra, hugasan nyo maigi. Make sure hugasan maigi. Tanggalin nyo yung mga dulo, yung magkabilang dulo, yung matulis, saka yung flat na area, tanggalin nyo yan. Then, pag ganyan ang itsura, mamimili na kayo kung hahatiin nyo lang sa gitna o hahatiin nyo ng pira-piraso. Maski na dyan sa 2 pwede. Suggestion ko mas maganda yung maliliit na piraso. Yung nakikita nyo po dyan sa image. Ngayon, kung 1 basong tubig lang, halimbawa 250 ml, di 2 pirasong okra. So kung 1 litro, ang ilalagay nyo mga 8 piraso. Tandaan nyo ha, ulitin ko, sa 1 baso o 250, approximately 250 ml of water, lagyan nyo ng 2 pirasong okra na hiniwa-hiwa nyo ng pira-piraso. Kaso, gagawin mo 1 liter. Di kung 1 liter, lagyan nyo 8 piraso. Ibabad nyo overnight, pwede pong ilagay sa refrigerator, or ilagay nyo lang sa room temperature. Kung ayaw nyo malamig, dilagay nyo lang dyan sa tabi. Kung gusto nyo na medyo masarap inumin, malamig, pwede nyo ilagay sa rep. Ideally, mas maganda 24 hours nakababad. Pero may iba namang gumagawa kinabukasan lang or overnight. So ginawa nila alas 7 ng gabi, ininom nila alas 7 ng umaga. Pero mas maganda, alas 7 ng umaga nyo ginawa,
inumin nyo kinabukasan ng alas 7 ng umaga. Anong gagawin? Di habang nasa rep, pwede yan tumagal hanggang 3 araw. Okay, maximum 3 araw. So, inumin nyo isang baso or 250 ml nung katas lang. Yung sabaw, yung water lang hindi na yung laman. So, pwede nyo salain. So, ganyan ang mangyayari. So, yung isang baso na yan, malamig man o maligamgam, inumin nyo 1 beses sa isang araw. Preferably, mas maganda pagkagising sa umaga, wala pang kinain. So, may magtatanong, Dok, kung malamig inumin ko, sumasakit ang tiyan ko kung wala pang laman, di gawin nyo yung maligamgam. Pero, kung tutusin nyo, pwede naman yung malamig, pwede na maligamgam. So, tatagal ng 3 araw sa loob ng rep o nasa labas lang, tatagal ho ng 3 araw yan. So, 1 glass a day lang, obserbahan nyo lahat ng mga sinabi ko kung naramdaman nyo. Lalo na po yung may problema sa pagdumi at yung mataas ang blood sugar. Yung dalawang yan, proven ko na po yan sa mga pasyente ko. Ang dumi nyo, dumudulas Okay? So, meron po ba kayo natutunan? Kung meron man, lagay nyo po iHeart GSK at huwag nyo kalimutan subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. C. At the same time, click ng notification bell para updated kayo palagi dito sa Gabay sa Kalusugan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!